night for Smart and Son. Philpop, make music. Ang atraso pala ni Marlene kay Ate Diana, pati pala raw yung kanyang kinakasama ay muntik ng madagit ni Marlene. Totoo ba yun, Marlene? Hindi po yung totoo. Pero kasama ka sa inuman. Opo. Sabi nila, matapang ka daw, pero parang bakit ngayon tahimik ka? Hindi po ako matapang. Ang ganda mo. Pulgar na Chismosa lang. ka kasi. Chismosa Chismosa ka. Chismosa, Chismosa. sinasabi lang yung totoo. Totoo. Paano mo naman nasabi, Diana, na nadagit ni Marlene ang kinakasama mo? Dahil po yung one time din napauwi ako, galing po nga ako dito kay Dayday sa pagtitinda. Nakita ko po siya nakakandong na, iniisa-isa niya na pong kandungan yung mga lalaki na dito. Oo, talaga? Sabihin mo hindi. Hindi naman talaga totoo yun ah. Ay, talaga, Kasi, talaga. manira ka. Proud ka pa nga, diba? Proud ka pa, sumasayaw ka pa, diba? Si Marlene ba madalas makipag-inuman doon sa Opo, lugar ninyo? Opo, wag lang din may nagiinuman ng mga lalaki, lagi din siyang tumatagay. So nung nakita mo ba si Marlene at si Junior na naghahalikan at very sweet, sinita mo? Oo, sabi ko, hoy, grabe naman kayo, titibay nyo. Doon po sa may gitna ng inuman, andun pa yung mga kumpare ng mga ninong ng ano niya, anak niya. Hindi na Anong nahiya. sinagot ni Junior? Sabi, lasing po, palibasa, lasing, wala kang pakialam. Kaya sinabi ko talaga po kay Dayday. Sabi ko, yung asawa mo, no, kapal ng mukha, no. Sabi ko sa'yo, manmanan mo yan, dahil may nangyayari ng ani. Dahil pag tuwing sila na lang po naiiwan sa bahay nila, laging nakasarado yung pinto. Yun ang pinagtataka ko kung bakit po lagi nakasara. Sabi niya, wala daw kwenta ang kanyang nanay. Nagtatrabaho po yung nanay niya, kaya siguro... Lagi daw wala. Sabi niya, hindi niya alam kung nasan. Oh, wala naman po, kasi po siya laging wala, hindi umuwi minsan. Kaya feeling niya, walang pakialam Hindi sa mo ba kanyang pinapahalagahan yung pagtatrabaho na yun ng nanay mo? Hindi po. At Nakita paghihirap? niyo po yung nanay Hindi niya, mo parang pinahalagahan? payak Abay, bakit? Wala naman po. Sarili niya lang naman po Naku, iniintindi walang niya eh. kwenta. Paanong sarili lang niyang iniintindi, hindi kanya iniintindi? Bakit? Wala po siya pakialam Paano sa kayo akin. iintindihan? Ilan ba Lahat kayong naman magkakapatid? wala namang bahay. Apat. Ang panganay, sino? Kuya ko po. Oh, alam na ba ng kuya mo itong pakikipagrelasyon mo kay Junior? Sa palagay mo ba matatanggap ng kuya mo na ang karelasyon mo ay si Junior? Siguro po hindi. Ah. Yung pangalawang kapatid, sino? Bata pa po yun eh. Si Jamil. Okay. Ilang taon? 15 po. Okay. Sa palagay mo, pag pinakilala mo na ang boyfriend mo ay si Tito Junior niya, matatanggap mo? Matatanggap niya? Hindi rin po. Eh kahit naman alam mo hindi matatanggap eh, tinuloy-tuloy mo pa rin eh. So alam mo naman pala, Marlene, so bakit hinaayaan mo pang magtuloy yung relasyon ninyo ni Junior? Eh, mahal ko nga po kasi Ano siya. mahal ka O, dyan, bakit? mahal. Pakialam mo nga. Sinasabi mo mahal. O, pakialam mo nga. Naiisip yun. Mahal ka dyan. Hindi ka ba nandidire? Umiral na. Paano nangyari, Marlene, na 4 na buwan pa lang kayo, kung hindi ako nagkakamali, Sasabihin niya mahal. sasabihin mo, mahal na? Attorney Acosta, kung sakali pong magkaroon ng plano itong si Marlene at JR na sila po ay magpakasal, ano po ba ang sinasabi ng ating batas kung sakali pong magpakasal si Junior at si Marlene? Ang pagpapakasal po ng isang uncle at saka isang pamangkin, ay ang sabi po ng batas dyan ay ito'y napapasok doon sa marriage between collateral blood relatives, whether legitimate or illegitimate, up to 4th civil degree. Nakapasok po sila ron, kaya't by reason of public policy, ang sabi po ng ating family code sa Article 38, yan po ay walang saysay ang kanilang magiging kasal o invalid or void from the very beginning. Salamat po, attorney. Dalangin naming lahat, Marlene, yung maliwanagan ka. Pero bilang isang nanay po, hindi raw din siya nagkulang sa kanyang mga anak. Pero talaga raw, iba lang ang anak niyang ito dahil sobra daw po ang tigas ng ulo. Kaya suko na rin siya rito. Ang saloobin po ng nanay ni Marlene na sinasabi niyang wala daw kwenta. Narito po si Aling Mildred Obeda. Pasok! Sabi mo, wala akong pakialam sa'yo. Sabi mo,
naman ho ninyo dapat saktan ng bata. Wala akong pakialam sa'yo. Di ba sinabi mo naman yun? Eh, kasalanan mo yun dahil ayaw mong makinig sa akin kahit na anong salita ako sa'yo, anong paliwanag ko. Ako pa nabagastos. Di ba, pati sila pinag-aano na rin ako? Nakonsentidor akong ina. Pero hindi mo naisip yung ginagawa ko sa'yo. Di ba? Bakit ho sa palagay ninyo na sabi ni Marlene na wala daw po kayong kwentang ina at lagi Ewan daw ko po sa kayong kanya, wala? lagi yung ganyan ang sinasabi ko sa akin niya na wala akong pakialam sa kanya, na wala akong kwentang ina. Lagi yung ganyan ang gawa ho niya. Para ba ang gusto niya mangyari, wala na akong pakialam sa kanya. Gusto niya yung babayaan ko na lang ho siya. Eh pwede ba naman ho yan? Eh kesa naman ho maano ko dyan. Lumalabas, Marlene, na Siya ho, sinasabihan ka naman pala, Matigas ikaw ho lang talaga ang hindi ulo niyan. sumusunod. At nakita namin kanina na parang nag-akma ka pang sisipain ang nanay mo. Bakit? Ganyan ho siya talaga. Kaya ho talaga karebelde yan. Siya ho nagre-rebelde ng sarili niya. Ganyan ho siya talaga. Bakit kaya walang pinakapakinggan si Marlene at ang damdamin din ng isang ina para sa kanyang anak na napapariwara at naliligaw ng landas? Pakatutukan niyo po yan dito lang sa... Higit ka lang. Higit ka. Bakla ka. Junior, anong problema sa pagiging Becky o bakla ni Hans? Higit kasi siya. So ano nga ikinainggit niya? Hindi niya kaya magkaanak. O, kaya mo? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Dan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails,